Welcome to Indai's Japanese Kanji. Kanji for today. Level N3. じゃあ大さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。Dito po tayo sa kanji na ito. お願いします。じ Ji or ち ji at 治る、治す。そうです。Ji, ji, 治る、治すpo ang basa dito sa kanji na ito. Hay, ginagamit po siya as 開示。politics? 開示。開示じゃないよ。政治。政治。はい、政治。はい、ano po siya? 政治。はい、そうです。Ano po siya? politics. politics. politics or governments po. politician. そう、politiko po. Hi, seiji means politiko. Para po ayusin ang second, ang ating, ating bayan. Ano po? Ang ating country po. Ano po? Nanode, seiji, para ayusin. Ano po? Politiko. Hi, at maaari rin po natin gamitin ang Mari po natin gamitin itong kanji na ito dito. Churyo. Ano po? Churyo. Hindi po churyo. Chiryo. So desu, chiryo. Ano po ang chiryo? Chiryo means, treatment. So desu. Treatment po. Opo, paggamot. Paggamot. So desu, paggamot. For example, sasabihin ko po, Jadai-san no byoki o chiryou shimashou. Ibig kong sabihin nun, nak po, sana hindi matuloy, sana hindi maging, example lang po to. Sabihin ko na lang sa sarili ko, watashi no byoki o chiryou shimasu. Pag sinabi pong ganon, gagamutin ko ang aking sakit. Hay. Yun po siya ginagamit. Yung seiji, pag linagyan po dito ng seiji ka, ibig po sabihin, isa po siyang politiko. Tao na po yung tinutukoy doon. Hay. At meron din po tayong nauru. Hay. Ano naman po nauru? So, paggaling, noun. Pag ginawa po siyang verb, gagamitin po siyang as a verb, magiging gagaling. Hay. Okay. Tatoeba ne? Gagaling po. Kizu ga naoru. Pag sinabi pong kizu is sugat. Ngayon, pag sinabi pong kizu ga naoru, ibig po sabihin, gagaling ang sugat. So, ibig po sabihin, automatic po siyang gagaling. Kahit walang gawin, gagaling po siya. Siyempre po, siguro uminom po ng gamot o kaya talagang lininis niya yung sugat para naging mabilis yung paggaling din po. Ano po? Hindi niya hinayaan. Kaya gumaling po siya ng kusa. Hi, so, kung naaalala niyo po, meron po tayong ito pong sa baba pong pagbasa po, Nausu ne. Hi, ano naman po ang nausu? Parang aayos. Hindi pa. Lunasan. Nausu te lunas pa. Hi, lunasan po siya. Lunasan. Hi. Kung noun po ang pag-uusapan, lunas. Kung verb po siya, magiging verb po siya, lunasan na po siya. So, ibig po sabihin, gagamutin. Pagagalingin. Hi. Ibig po sabihin, ito naman po, sinasadya niyang pagalingin. Yun na, hindi niya sinasadya, kusa na lang gumaling. Ano po? Gagaling. Hi, kusang gagaling. Ano po? Ngayon, yung nauso po, sinadyang pagalingin. Kumbaga, gagaling. Pagagalingin o kaya lulunasan. Ano po?
kung gagamitin po siya as a verb. Opo. Hai. Sige, ikimashou. Kitanai. So desu. Kitanai desu ne. At maaari rin po siyang gamitin as Yogoreru. 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 Hai. Yogoreru. Hindi po, de. De. そうです。汚れる。汚れる。そうそうそうそうそう。上手上手。はい。So, yung isa po ay, Kitanai. ano po ang kitanay? Madumi. そうです。madumi. Ah. Marumi. Madumi ba marumi? Madumi, marumi. Hay. Pag sinabi yata pong marumi, mas ano po siya, formal form po ang marumi. In Tagalog po, ano po. Hay. Hindi ako Filipino teacher, pero yun po yung naaalala ko. Kumali, guminasay. Hay. Pero parehas po silang meaning. Madumi at marumi. Hay. So, meron din po tayong Yogoriru. ano po sabi ko po? Hindi po di? Yogoreru. So, yogoreru. Yogoreru. So desu. Yogoreru. Pag sinabi pong yogoreru, ano naman po siya? Gomen po, maano po yung, namin, yung clock namin, ano po, yugoriru, madumihan po siya. So desu. Madudumihan. Ay, paborito ko yung tugtog na yun. Mahilig pa ako sa classic na music. Ay. So desu. Pag sinabi pong yogoreru, madudumihan na po ang meaning niya sa Tagalog po. Ano po? Kitanay, madumi. Yogoreru, madudumihan. Kitanay, ginagamit po siya like, kono kopu, kitanay yo. Ibig po sabihin nun, ang dumi naman ng cup na ito. Ganyan na po, ano. Ngayon, pag sinabi pong yogoreru, hindi pa nangyari. Mangyayari pa lang. Kiyotsukete, yogoreru yo. Ibig po sabihin nun, mag-iingat ka, madudumihan ka. Nagkandabulol ako. Hay, kiyotsukete, yogoreru yo. Ibig po sabihin nun, mag-iingat ka, madudumihan ka. Ganyan po. Ganyan po siya gamitin, ano po. Opo. はい。あとね、もう一つね、hindi po siya dito linabas. Kasi siguro hindi po gagamitin yung word na yun sa entry. Ano po? Pero meron po tayo. Dagdag, lang po. Additional knowledge lang po to kasi napaka-ikli po ng recitement ni Juday-san. Hay. Meron po tayong tinatawag na osen. Hay. Una po ang basa dito. Osen. Opo, osen. Osen. For example, ginagamit po ang osen like kawa no mizu ga osen sareru. Osen sareru. Hajimete. Pag sinabi pong kawa no mizu ga osen sareru, ibig po sabihin nun, yung tubig daw po ng river, ng ano nga ba ang kawa sa Tagalog, ng ilog, arigatou gozaimasu. Ilog. Madudumihan ang mahahawaan ng dumi, osen po, mahahawaan ng dumi ang ilog, ang tubig ng ilog. Yung po ang meaning po nito. Mahahawaan ng dumi ang tubig ng ilog. Hay, osen sareru. Mahahawaan ng dumi ang tubig ng ilog. Hay, kumbaga, sa Tagalog kahit wag na pong lagyan ng tubig, ano po, pwede rin po to, kawaga osen sareru. Tanggalin po natin yung tubig. Pwede rin po siyang gamitin like, it's either ba polluted or contaminated? more on contaminated po siya. Okay. Pero pwede rin pong magamit po yung, ano po yan? Polluted? Ang hirap po mag-English. Mapopollution siya ngayon. Pwede rin po. Pero more on, mas tumpak po sa kanya kung pagpapapiliin po ako sa dalawang salitang yun, mas tumpak po para sa word na ito ang contaminate po. Hay. Osen sareru. Pero contaminate po na yung sa dumi po, ano po? Dumi. Kasi meron pong contaminate na yung mahawaan po ng sakit. Iba naman po ang tawag doon na. Hay.
Opo. はい、そんな感じです。はい、sana pipicturean Thank you niyo po. po. Picturean niyo? Picturean po, first time na ano. はい、では5秒前。4、3、2、1。Okay na ba? Thank you po. はい、ありがとうございます。はい、それではhanggang dito na lang po ang ating kanji with Joday-san. Go Ate po tayo Inday, kay Gambarik. Hay, ay, sorry po, Ate Inday, kasi meron pong tanong po si Miss Marivic sa baba po, no? Paano Ay, at ano po yung kailan ba tanong? dapat ginagamit ang radicals na G or chi sa naoru? Hindi ko na gets. Ulit po. Ano, ano daw po at kailan daw po ginagamit ang radicals na G or chi? Yung kanina po sa atin sa naoru no radicals. Naoru? O yung sa side radicals po yan. Yung chi Ah, or G. Mentionas. これ Opo. この水はginagamit po siya pag meron pong kinalaman po. More on kapag meron pong kinalaman sa tubig. Kasi po yung radicals po na sanzui. Sanzui po ang tawag sa radicals na yun. Tatoeba, umi ne. For example, ito pong umi. Ito pong nasa left side niya po na chon, chon, chong. May kinalaman po siya sa tubig. Hai. Kasi from mizu. Galing po sa tubig po yung kanyang radicals. Naging ganito po. Hai. Kaya ang tawag po sa radical na ito, sanzui. Tatlong tubig. Hai. Kaya 1, 2, 3. Tatlo po siya na tubig. Tatlong patak na tubig, kumbaga. 1, 2, 3. Hai. So, may kinalaman po siya sa tubig. For example, umi. To ano pa po ba? Bigay po kayo sa akin mga examples, mga gagaling pong kanji. Like, ano po ba? Namida. Namida, may tubig din po siya. Hai. Ano pa po? Yung lake po kasi, wala po siyang, sanzui po na Hai. Suibun. Suibun, mizu na po siya. Dito na po siya ame. So desu ne, ame. Pero po siya, ang ame po dito, ipinahiwatag po nitong ton. Hai. Ano pa po ba? Ike. So desu ne, ike. Tulad po ng sinabi ni Joday-san, ike. Ike nai janai yo, ike da yo. Ike. Hai. Ike. Yung pala. Ito pala po yung sinasabi na lake. Ang pumasok sa akin pag sinabi sa akin na lake, kawa. Hai. Gomenasai ne. Hai, so desu. Ike is lake. May tubig din po, di ba po yung lake? Kaya meron po siyang radical na sanzui hen. Po. Hai, so desu ne. Noe-san, umi desu ne. Kochira no umi desu. Hai. Diyan po siya ginagamit. Okay na po? Ate Inday, meron pa po siyang isang pahabol na question. Guminasay. Pwede po ba yung umi ga yogoreteru? Umi ga yogoreteru. Hai. Casual form po ng pananalita pero tama po siya. Hai. Umi ga yogoreteru. Ibig po sabihin, madumi ang karagatan. Apa, Ate Inday? Hai. So, Nihonko san mizumi ne. Meron din pong sanzui hen. Isa rin po siyang lake. Pero napakalaki na po ng lake ng tinatawag na Mizuumi. Hai. Bakit yung kawa di ginamitan, ate? Siguro po kasi, na po siya eh. Kumbaga, ang kawa po, sinulat po siyang ganon dahil po sa forma po nung niya, nung lake, ano nga po ba ang kawa sa Tagalog? Ilog po. Ilog, opo. Kasi di ba po, tingnan po natin dito po yung kawa. Kanji. Makikita nyo po to. Napaka-basic po nito. Tinuturo po ta sa mga bata po dito sa Japan. Ano po? Ayan. Naritachi atta. Hai. Yung
ilog po kasi, ganito po siya. Chun, 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 chun. So, sinulat po siyang chang, 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 kawa. Hay. Ano po siya. Di ba po isang side lang po yung hindi po siya awkward na na daloy ng tubig. Papunta lang po talaga siya sa baba. Galing sa bundok, pupunta po siya sa baba hanggang makarating po siya sa umi. Sa ano po bang umi? Sa dagat. Ano po? Hay. Isang stroke lang po siya. Kaya doon po naging kawa. Hindi po siya ginamitan ng radical na sanzoy. Hay. Yun po kasi yung yun po yung pagkakagawa sa kanji na kawa. Yun po yung history niya po. Ano po? Kasi yung mga radicals po, after na lang po yun ng mga basic na Japanese po. Hay. At Inday, addition lang. Ito may sansoy rin tong kawa na to. Try mo i-type mo. Yung kawachino hanasono. So desu ne. Sorry mo, itotsu no kawa no koto. So desu ne. Then, po natin. Ipakita ko muna po, po. Meron po tayong isa pa pong ilog na tinatawag. Kore mo kawatte yomimasu. Ito po, may sanzoy po siya. Ano po? Hay. So, sandali lang po, Kyomi ga nai. Hay. Ano po ang pagkakaiba ng ilog na ginamitan ng kanji na basic na kawa? At ano naman ang kawa na ginamitan ng sanzoy? Ano po? Hay. Chigai wa omo ni kawa ga yori ookina kibo no kawa o sasu to iu ten ni. Hay. Ibig po sabihin niya, yung ginamitan po ng sanzoy na kawa po, ito po ay mas malaki na ilog. Mas malaki po yung ilog na to. Hay. Ngayon, pag sinabi pong ito pong kawa na ito, mas maliit po siya. Mas maliit, mas kaunti po yung dumadaloy na tubig sa kanya. Nagraran na tubig sa kanya. Yun po yung pagkakaiba ng mahirap na kawa at kantan na kawa. Gets po, guys? Yukai na ko to, setsumeshita ka na. Gumindi dito tayo na tatagalan tuloy sa yoke na pag-explain ko. Pero sana po naintindihan niyo po kung ano pong pagkakaiba ng kawa na mahirap at kawa na madali lang isulat. Ano po? Hay. Okay na po yan. Okay yan natin, Inday. Mas maganda yan. At least maintindihan nila rin. Hindi siya UK na hanashi ni naru. Kasi baka... Promise hindi yan. Kasi nagtatanong sila kung bakit walang kawa, yung kawa walang sansoy. Kaya pumasok sa isip ko, ipakita rin yung may sansoy na kawa. Arigatou gozaimashita, ita. Maganda pong naging explanation po. Naging isang explanation sa kanila po. Ano po? Hi. Tapos addition lang rin po. Hindi po siya kailan gagamitin yung mga radicals. Nakakabit na po siya talaga sa kanji. Bali yung radicals, didepende kung saan siya nakaugnay. Halimbawa yung sa sansui is para sa tubig, yung nimben para sa tao, yung tihen para sa kamay o sa paggawa gamit ang kamay. Marami pang radicals, guys. Wag lang masyado nating isipin. Hi. Minsan po siguro next time maggagawa po tayo. Inday. Tapos yung kanina may nabasa ako. Ako na lang mag-explain para hindi na umaba pa yung oras. Yung onyomi to kanji paano gagamitin, guys? Mahirap gamitin yan. Kaya didepende yan sa mga kanji na kasunod ng isang kanji para gamitin kung onyomi ba o kunyomi. Kaya ang payo ko lang, ito lang yung lagi kong sinasabi na bakit hindi kayo magsaulo ng mga kotoba. Kasi yung kotoba mismo, kunyomi ang ginagamit o kaya onyomi. Para madaling ma-distinguish. Yun lang po. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025,
May free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.